Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak at with evidence ako para yatang bumahag ang buntot ni Pangulong Bongbong Marcos. Para yatang hindi kakasa sa hair follicle test. Natakot? Ano kayang kinatatakutan niya? Wala yata siyang reaksyon sa panukalang bill ni Pulong Duterte. Pero si VP Sara kakasa sa hamon para sa drug test. Oo mga kabibig. Kasi sabi ni VP Sara, sabi niya dito nababasa ko na yung panawagan ng mga tao. Of course naman, nananawagan ang mga tao sa lahat ng mga politiko, lalo na sa ating presidente na may trending news na gumagamit ng polvoron at para malinawan, at the same time payapa ang pag-iisip ng mga tao, ay kailangan niya mag-hair follicle test. Sabi pa ni VP Sara, aayusin na lang natin kung kailan yon. Kasi dapat siguro doon merong unang-una, third party na kasali doon sa testing. At siguro, hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na na-validate yung results. So yung ganyang detalye, gusto kong ma-plan siya ng lahat ng nananawagan. Gawin natin yung drug test. Dapat talaga mapaniguro natin lahat ng nasa tamang pag-iisip. Hala, grabe. Nasa tamang pag-iisip daw. Lahat ng politiko. Sino kayang pinariringgan ni VP Sara nung nasa tamang pag-iisip? Sila ba ang wala sa tamang pag-iisip? Kasi kabibig, sobrang high Party-party while polboronic. Natural kabibig, wala sa tamang pag-iisip. Tapos nakakatakot naman. Sila yung role model ng bansa. Sila yung nagdadala ng ating bansa. Sila yung tawag ito, driver ng ating bansa. Tapos wala sa tamang pag-iisip. Delikado yan kabibig. Baka kung anong mangyari sa Pilipinas. Baka sabihin natin, lahat ng kumakain ng 64 pesos per day, hindi na pobre. Hindi na poor food. Poor food. Mayaman na yung pagkain na 64 pesos per day. Hala, ano klaseng kabibig? Parang lutang yan Ay, ewan ko mga kabibig. Kaya nga kailangan nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon, sabi ni VP Sara. O, tingnan mo kabibig Gusto ni VP Sara, alam nyo, pag yung taong excited, pag yung taong, okay, gawin natin yan, yun ang mga taong walang tinatago. Yun ang mga taong walang bisyo. Agad-agad sumagot sa panawagan ng tao. Walang tinatago, hindi mahihiya, 'di ba? Pero yung mga politiko sa isang panawagan ng mga tao ay parang mahirap sumagot, na parang pinagtatawanan lang yung tanong, ay parang yun ang merong tinatago. Di po ba mga kabibig? Yun ang merong ayaw malaman ng tao. Di ba mga kabibig? Pero grabe si VP Sara As in, agad-agad sumagot. Oo, I'll do my best. Unang-una ako magpapa-drug test, magpa-hair follicle test. Hindi ako matatakot. Feel ko talaga, bakit ako matatakot? Wala naman akong tinatago. 'Di ba nung kasasagan ng eleksyon, si VP Sara nagpa-drug test. Ilang ba yung substances ang tinest sa kanya? Madami. Pero yung presidente natin isa lang. Tapos ilang minutes? 2 minutes ba? 1 minute? Nandiyan ang resulta. Kay VP Sara, ang tagal kaya lumabas ng resulta. Di ba kabibig? So maraming mga haka-haka ngayon ba na para yatang si VP Sara na ang naging presidente. Para yatang si VP Sara na yung matapang sumasagot sa panawagan ng tao. Para yatang tahimik si Bongbong Marcos. Nasaan ba si Bongbong Marcos? Sa daming issue ng Pilipinas about NEDA, about flood control project, about kung ano-ano pang issue sa PhilHealth, para yatang wala at hindi natin nararamdaman ang presensya niya. Di ba mga kabibig? So ito, may video akong ipapakita sa inyo mga kabibig. Ito proud tayo mga kabibig. Grabe si VP Sara. Hindi talaga takot na Magpa-hair follicle drug test. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang ambush interview sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan na sumailalim sa hair follicle drug test.
Kasunod yan ang naging hamon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanya at kina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte para sila ay maging ehemplo ng mga nasa gobyerno. Tama. Pero dahil nanggaling ang panukalang batas sa kay Congressman Pulong Duterte, hinihimok rin ang pamilyang Duterte, mauna na kayo. Tama. Miski wala pa pong batas, Tama. pwede naman kayong voluntaryo nang mapakita nyo sa taong bayan na dahil kayong humihingi ng mandatory drug test, wala rin kayong tinatago. Tama. So ang aking panawagan, BP Sara, mahal kita, pero kinakailangan magsilbi kang ehemplo. Manguna ka na mag-hair follicle test at isama mo na yung dalawa mong kapatid. Sabi ni VP Sara, aayusin niya ang schedule ng kanyang pagpapatest. Dapat din ani ay may third party na kasali sa testing at hindi lang isang laboratory para masiguradong mabavalidate ang mga resulta. Sa inilabas na statement ni Roque, nagpapasalamat siya sa mabilis na pagpayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Aniya, patunay ito na sinasabuhay ni VP Sara ang leadership by example at siya ay talagang nakikinig sa taong bayan. Tama. Patunay ito na isinasabuhay ni VP Sara ang leadership by example. Diba? Talaga naman siya ay nakikinig sa tawag ng taong bayan. Kaya mahal na maraming Pilipino si VP Sara. Kasi walang tinatago. Mahal na mahal si VP Sara ng maraming Pilipino kasi alam niya kung ano ang kailangan gawin sa taong bayan sa Pilipinas. Leadership by example, mga kabibig. Diba? Ang sunod namang tanong ni Roque, sino naman kaya ang sasama kay VP Sara para magpa-drug test din? Sa inihaing panukala ni Congressman Pulong, nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada 6 na buwan. Suportado ni VP Inday ang nasabing panukala na aniya ay nararapat lamang para masigurado na nasa tamang pag-iisip ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno kasama siya. Matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang adik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si... Kakasakaya si Pangulong Bongbong Marcos. Deadma siya sa bill na inihain ni Pulong Duterte. Tanging si VP Sara yata ang nag-react so far at yung mga ibang opisyal na sinusuportahan ang bill na pinush ni Pulong Duterte. Pero may mga ilang netizen ang nagtanong, parang sinadya ang ginawang Quad Committee ngayon sa Kongreso na dinidiin nila si Pulong Duterte. After ng ilang araw daw ng pagpasa ng bill ni Pulong, ay para yatang dapat sana yung bill ni Pulong ang pag-uusapan, pero iba ang napag-usapan ngayon at pinag-uusapan ngayon sa committee, sa drugs and dangerous drug committee sa Kongreso. At parang target yata si Pulong, si Manscarpio at yung ibang opisyal. Nako mga kabibig. Heto pa mga kabibig ha, may share akong video sa inyo na nakita ko. Ito ay isang interview na kung saan may pinag-uusapan sila kung ano ba daw symptoms. Kasama dito si Cathy Bignag na kung saan ito ay sa third floor studio YT channel kung saan pinag-uusapan dito ano daw ang hitsura ni F. Eliza Marcos pag bangag. Ito pa mga kabibig. Kita mo sila paano maging high, di ba? Ano hitsura ni PBBM at saka ano hitsura ni Lisa Araneta Marcos pag bangag? Mahilig sumayaw. Sayaw na sayaw. Tsaka happy. Happy. Tsaka Scotty, nakita mo sila paano maging high, di ba? Ano hitsura ni... Nakita mo sila paano maging high. Grabe. Ano daw ang hitsura? At saka ano hitsura ni Lisa Araneta Marcos pag bangag? Ano daw ang hitsura ni Lisa Marcos pag bangag? Sumayaw. Sayaw na sayaw. Tsaka happy. Happy. Tsaka, sumayaw. Scotty, Sumayaw. Happy.
Nako, ano kayang reaction nito sa mga BBM supporters, itong bagong pasabog ni Miss Cathy Binag? Sabi ng ilang netizens, kaya pala, ang saya-saya ni Lisa nung nakita namin ng isang video. Oy, kayo, wag naman pong gano'n. So, kapag sumayaw ka sa first dance sa kasal, adi ka. Kapag masaya ka dahil masaling bahay ka na, adi ka. Ganun ba? Sabi ng isang netizen. Halerky naman po kayo. Pag naka-high, pag high na high po. Hindi naman ibig sabihin pag sumayaw ka, kumanta ka, tumawa ka, meron kang ginamit. Ang tinanong po, kung high. Kung tumawa ka, galing ka sa high, of course, ako, hirap naman talaga ng ibang tao. Nako, mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol sa mga pasabog nitong bagong pasabog ni Cathy Binag? Ako, si Bibi Sara, kakasa sa hamon para sa hair follicle test. Kahit ilang laboratory para ma-validate yung resulta. Tapos si Cathy Binag, ang iyang pasabog, yung paano ma-determine kung high na high. Hindi sumasayaw at tumatawa. Take nyo ka yung high na high, ha? Kahit talaga baka ma-misinterpret nyo. So ano ang yung comment dito mga bibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!